Traffic ba? Kanina sa top. Sakay lang ba siya? Sakay lang ba? Sakay lang ba siya? Sa Pasig. Pasig. Dito nagtawag ng pagkakataon. napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wawak Siyang Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wawak Siyang Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At mamaya-maya po, tatalakayin po natin yung iba't ibang issue, gaya po ng mga color game, video carreras, kung saan-saan. Ano? At ipakikita muna natin yung ating interview doon sa nasabing presidente ng FTI, yung PCD o Acto President na si Angel Padua at ang kanyang mga board of director, no? Ipakita natin yung ating interview, no? Standby muna si Ernie Buwan at okay. At ipakita natin yung ating interview doon sa nasabing presidente ng FTI Transport. Go. Okay? Yan. At habang ikinakasan ng gusto, no? At inaayos lang ng ating kasamaan. Okay, pakita na po natin yung ating live interview. Go. Okay, andito ako sa tanggapan ni President Angel Padua, no? Kung saan ay ang presidente at mga direktor ng nasabing Papsioday ay ating pungkunan ng kaunting interview sapagkat dito ay nalaman po ng inyong lingkod na imbis na 50 lamang ang kanilang ibababa ay ginawang piso na nasabing presidente ng Papsioday dito sa FTI. Ano? Sir, magandang umaga sa inyo. No? Live po kayo sa aking programang Wawak Siyang Balita. Gusto ko lang alamin sa inyo kung bakit piso ang inyong ibinigay sa ating mananakay. Ngayong, kailan kayo nag-umpisa ng ibaba ang piso, sir? Nung Monday.
Okay, nung Monday, ano po ang naging purpose po ninyo? Bakit maganda ang ibinigay nyong aginaldo ngayong 2016 sa ating mananakay? Okay, andito po sa tanggapan ni Angel Padua ang publisher broadcaster ng Wow Action Balita, ano? At kung saan kukunan po natin ng kaunting pahayag ang nasabing presidente ng PAPSI Oday, ano? Dito sa FTI Taguig, no? At dito ay nakuha po natin ng kaunting impormasyon at alamin po natin kung may katotohanan ang nasabing balita na imbis na 50 ay ginawa pong piso, ano? At base pa rin sa ating pag-iimbestiga ay bukod tangi ang PCDO Acto ang nagbigay ng piso, no? Yung dating 13 naging 12 at yung naging dating 8 naging 7 na. Okay, at gaano po katotoo press ang balitang ibinaba mo ng piso ang pamasahe doon sa mga mananakay dito sa FTI. Go. Unang-una, binabati ko kayo, Sir Ed Rosales ng Wow Action Balita. Ayon po sa yung nakalap na balita ay totoo po. Kami po ay nagbaba ng piso po. Imbis na 50 centavos po, ginawa po ng piso. Para naman po makatulong kami sa aming mga mananakay dito sa loob ng Arcas Hospital po. Gaya po nang nasabi nyo, dati po pamasahe namin pag direksyon Pasay ay 13. Okay. Ngayon po, ginawa na lang po namin ng 12. Tapos yung menu per po namin, dati po ay 8. Binabaran mo na ng 7. Plus po mga discounted ng mga senior citizen, disabled, estudyante, lahat po ng dapat binibigyan ng discount ay amin pong nagugulang pansin at binibigyan po ng dapat na benepisyo para sa kanila. Okay, sir. At dito makikita po natin na gusto nyo pong makatulong sa ating mananakay. Hindi lamang yung sila ang nakakatulong lagi sa inyo, kung hindi kayo naman po ang nagbabalik ng inyong kanilang mga dapat ay benepisyo rin. Hindi po kaya maging lugi naman ang ating mga driver at mga may-ari ng sasakyan, sir? Sa tingin ko, hindi naman po. At medyo katamtaman lang naman po ang binigay ng diskwento at pagbaba ng aming pamasahe. Dahil po noon po, pag tumaas po ang aming pamasahe o gasolina, taas po ang pamasahe. Kaya naman po, tuloy-tuloy naman po pagbaba ng aming petrolyo, diesel na ginagamit. Kaya habang pababa ng pangwa po, sinasagat na rin po namin hanggat kaya po namin. Kaya yan po ay benepisyo ng mananakay namin. Kaya nga po nasabi nyo, hindi lang po kami ang Okay, magandang tanghali po. Bilang kayo ang opisyalis ng nasabing itong nasabing FTI Transport, ay yung PAPSI Oday, ay gusto ko lamang pong malaman at nagkaisa kayong bawasan ng piso. Yung dating 13, ginawa nyo 12 at yung dating 8, ginawa nyo naman 7. Tama po ba? Opo. Okay, ano ang mensahe nyo sa ating mananakay? Go. Ang mensahe po namin sa aming mga mananakay ay kami po ay sinuportahan namin ang panukala ng aming presidente at ang chairman ng akto na ibaba ng piso ang pamasahe dahil sa pagbaba na rin po ng gasolina o petrolyo. At para na rin po makatulong kami sa mga may hirap naming pasahero at sa mga estudyante. At yun lang po ang masasabi ko. Okay. At yung isang opisyalis din, gusto natin kunan din siya ng kaunting pahayag. Sir, anong masasabi niyo? Masangay naman ako din sa panukala ng aming presidente. Napakalaki na po lang ibinaba ng petrolyo. Yun lang po. Napakaganda namin, napakaganda po para sa aming mga pasahero. Kahit paano sa ganyang bagay nakatulong po kami. Yun lang po. Okay, maraming salamat at
At yan po yung mga mensahe po ng mga direktor at mga opisyalis ng PAPSIODAY, no, dito sa FTI Transport, at kung saan sila nga po ay kaya nila ginusto yon para nang sa ganon ay lahat ng mananakay, lalo yung may hirap at ordinaryong tao na namamasukan lamang at halos hindi pa makasapat ang kanilang sinisweldo, yun ang kanilang mensahe ay makabawas man lang sa pang-araw-araw nilang gastusin, no? Okay. At maraming salamat sa inyo, sir. Ito po yung mga opisyalis ng PAPSIODAY, no? Ang presidente na si Angel Padua ay ito po yung kanyang tanggapan, ano? At dito natin po sila kinunan ng kaunting pahayag para sa kanilang ibinigay na mensahe sa ating mananakay. Maraming salamat sa inyo. Okay. Po yung paradahan ng FTI, ano? Ito. At kunan na natin ng pahayag yung mga nasabing ito yung counter nila. At ito po yung kanilang Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. Ano, pinakita na po natin yung good natin ngayon araw na to, no? At sa mga susunod na araw yung bad naman ang ating ipapakita, sapagkat marami na naman ang nagte-text sa atin tungkol doon sa mga hayagan at bulgaran, lantaran na mga pagbibigay ng proteksyon ng ating mga naka-uniforme at mga sibilyan, ano? Diyan sa nasabing mga video karera sa Taguig, Pasay, at Maynila. Napakarami na po ang mga reklamo na naman tungkol po dyan. At pagtutuunan na naman po natin ng pansin yung mga nasabing financier ng mga video karera at saka mga color game. Kahit walang patay ay may color game dyan sa may Taguig. Kaya po ipaparating po natin yan sa mga namumuno, gaya po ng ni Senyora Sopa Ramela ano ba yun? At Ramela Fernandez ba? At hindi, at Ramirez. Oo, at sa next week po ang nakiusap ang ating mga kaibigan sa PNP na kung maaari ay next week na lang, sapagkat mayroon silang masyadong importante o special na aatinan ng meeting siguro. Kaya ang ating mga nakikinig at nanonood ngayon ay sa susunod na Martes nyo abangan, ano? At i-text nyo po sa akin yung lahat po ng mga nakita po ninyo, no? Na mga illegal sa loob ng Taguig, sa loob ng FTI, sa labas, MRR, at doon sa Habitat, doon ay marami po tayong mga katanungan sapagkat nagkalat po ang mga video karera sa Las Piñas, sa Las Piñas at Pasay, di umano ang may hawak nito ay si Jojo Sidinho. Pasisikatin na naman po natin ang mga financier po, Jojo Sidinho, no? At yan po ang ating tatalakayin sa mga susunod pang araw, no? At hindi na naman po natin bibitawan to ngayong 2016. Uumpisahan po natin naguluhin ang lahat po ng mga terminal ng mga illegal, gaya po ng mga kolorom, illegal terminal, kolorom na towing, no? At accredited to ng mga MMDA, no? Yung mga towing company na ang mga nasabing mga sasakyan po nila, kung hindi walang plaka, puti naman ang plaka. Halos karamihan po ng mga towing na inaccredited
ng MMDA ay panay kolorum po, no? Nagtataka po tayo dito kay Attorney Emerson Carlos, no? At noong mga nakaraang pang chairman, bakit ito ay pinapayagan na manatili sa kanilang pagbibigay ng accreditation para makapag-towing, yung mga illegal, no? Sinasabi nga po natin na itong mga towing na to, legal na mga magnanakaw. Legal po na magnanakaw ang karamihan towing. Bakit? Biruin mo, mapatalikod ka lamang eh. Nanakawin po yung iyong sasakyan. Kakarnapin. Oh, di ba? Bakit po kinukonsinte ng ating kapulisan, MMDA, DILG, ang mga nangyayari na yan sa ating bansa? Ayan lang, simple-simple. Akala po ba ng ating mga kababayan, simple lang yan? Pero rock ang mga nasabing mga tauhan po ng mga towing. Alam mo, pag naglundagan yan, hindi ka pwedeng pumalag, pupukpukin ka ng mga tubo eh. Oh, di ba? Marami na pong mga reklamo yan. Kaya pagtutuunan po natin ng pansin, ngayon 2016, yung mga illegal towing na yan, mga kolorum towing, na binibigyan ng proteksyon. Oh, sasabihin po natin na yan ay may proteksyon. Bakit? Nakakapag-operate eh. Kahit puti ang plaka, kahit walang plaka, kahit saan na lamang sila kumukuha ng mga sasakyan, at kahit saan sila nagbababa ng kanilang hinahatak. At wala po silang sariling mga impounding. O nakita nyo po dyan sa may Magallanes? Yung dating yung South, ano na yan? Dito magmula dyan sa may Magallanes, papunta roon sa may Buendia, nandyan po yung impounding ng nasabing mga illegal towing. South Superhighway lamang nakalagay. Lahat ng tinotowing nila. Alam nyo kung makikita lamang po natin na yung mga impounding po nila, dyan sa Ultra 1, Ultra 2, sa may Pasig, sa may Ortegas, makikita nyo ang lahat po ng towing dyan, puti ang plaka, karamihan po. Bakit po kinukonsinti natin? Attention po, Attorney Emerson Carlos, at saka kaya, yung chief ng nasabing towing na yan. Kaya Saroka, Attorney Saroka, kumilos naman po kayo. Baka gusto nyo pong himay-himayin ng mga problema. Kaunti nga lamang po yung mga problema na yan. Pero pagka pinagsama-sama po ninyo gaya nga po na sinasabi natin, yung petty crime, nakakapiraso, pag pinagsama-sama mo yung minuto na gumagawa po ng petty crime, napakalaki po nito. O kaysa doon sa isang malaking holdapan o pagpatay, ay isa lamang po yon. Pero itong mga petty crime na sinasabi, binabaliwala ng ating kapulisan, pero napakalawak na po nito, napakarami. Kung pagtutuunan ng pansin ng nasabing BIR ito, sobra-sobra po. Akalain mo, pati sa impounding, 80 pesos kada araw ang impounding pay. Pagkatapos, double pay ang babayaran mo. Yung sinasabi nilang minimum fare o yung minimum na dapat ay bayaran ng isang sasakyan ay 3.5 sa kanila. Ordinaryo yun, Pati motor, sinisingil po nila ng 3.5. Grabe kayo. Ano yan, kotse? Tapos sisingilin nyo pa rin ng impounding pay 80 pesos? Kaya nga po tayo nanggagalaiti sa mga ito kung bakit patuloy po sila sa ganong gawain nila. 2016 na, ayaw pang magbago. Bago na po ang chairman, si Attorney Emerson Carlos na. Wala pa ang nagbabago.
sa MMDA. Nakakalat pa rin. Ha? At pinababayaan pa rin yung mga nasa kalsada, yung mga terminal, yung mga illegal terminal na iniikutan po ng bawat mobile o yung mga tauhan ng MMDA, LTO, LTFRB at Highway Patrol Group. Bakit patuloy po yan? O ano, nasaan po? Secretary Almendras, yung sinasabi po ninyo na ang lahat na nakakasagabal sa EDSA ay aalisin po ninyo. At yung mga pangunahing lansangan na nakakabara po yung mga sasakyan. Asaan po yung ningas kugon po ninyo na sinasabi? Wala pong nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Subukan nyo, ibigay po yan doon sa nasabing may pangil. Ha? May pangil nga po yung mga tauhan ninyo. Pero hindi naman po sumusunod at hindi po takot sa inyong kautusan. Biruin mo, sekretary ka. Ha? Secretary Almendras. Sikat na sikat ang pangalan po ninyo. Pero tingnan nyo, kung may natupad doon sa mga pangarap po ninyo na ipinag-utos sa inyo na ang nasabing traffic ay bigyan ng solusyon. O, dito sa ating bansa, yan po ang number 1. O, idagdag pa po natin yung mga DPWH na walang katigil-tigil maghukay ng mga kalsada pagkatapos wala naman po nagtatrabaho. O, dagdagan pa po natin yung baradong mga daanan dyan sa airport. Pagkatapos nagkalat po yung mga MMDA natin dyan sa may Makapagal. Ha? Isang grupo po sila. Ha? Yung mga spotter po na kumukuha ng kung sino yung mabilis na mga sasakyan. Ang ating pong panawagan, ha? Kung maaari po, doon po sa mga opisyal ng ating pamahalaan, yung tuwid na daan, ha? Yun po naman ang gawin natin. Sabi nga ni Marrojose, ha? Ito bibigyan na kita ng pagkakataon na ano ko rito sa programa ko, yung mga binibitayuan mong salita. Yung tuwid na daan, kung may pagkukulang, dadagdagan mo. Ha? Kung ano pa ba yun? Ha? Marami po siyang mga binanggit. Pero doon po sa panghuli, hindi ako magnanakaw. Yung taong bayan po wala naman po sinabing magnanakaw ka. Wala naman po sinabing magnanakaw ka. Ikaw po na yung nagsabi niyan na hindi ka. Ibig sabihin, ngayon po ba maraming magnanakaw? Kayo po ang nagsabi niyan. Ha? Bilang kandidato ng pagka-presidente. At yung sinasabi nga na tumataas ang rating ni Marrojas, sinasabi niya, yung tuwid na daan, kung may pagkukulang, dadagdagan niya. No? At kung may baluktot, tutuwirin niya. Ha? Yung magnanakaw, hindi niya papayagan. At hindi rin siya magnanakaw kung sakasakali. Ha? Kayo po ang nagsabi niya na hindi po kayo magnanakaw. At sinasabi mo, anak ka ng mahirap, anak ka ng teteng, yung bang apelyido nyo na Marrojas at saka Araneta, mahirap po bang tao yan? Ha? Ewan ko sa inyo, apelyido pa lang, Araneta. Ha? Kayo ang may-ari ng Araneta, Coliseum. At yung Rojas Boulevard. Marami. Ha? Kaya hindi po kayo ipinanganak na mahirap. Huwag po kayo magkunwari na mahirap po kayo, na alam nyo kung ano ang nangyayari sa mga mahihirap. Ang totoong mahirap, gaya po ng mga ipinanganak sa Tondo, ipinanganak na mahirap, yan okay yan. Gaya po ni Irap. Irap na Irap po yan. Si alias Salonga, Asyong Salonga. At si Senador po, ay di ba inampun lang yan o iniwanan, kaya hindi po natin alam
Ano po ba ang kapalaran ng mga taong yan? Kagaya ni Senador po, natatakbong pagka-presidente, ayaw po nila aminin na kayang-kaya silang ilang paso ng nasabing baguhang senador sa pagka-pangulo. At tinitiyak po sa inyo na dalawa lamang po ang naglalaban dito sa ating bansa. Si Vice President Binay lamang at saka si Senador po. At kung hindi na po makakatakbo si Senador po, aba ay sino pa? Kayo na po ang humusga. Nognog, pandak, ano pa? Di ba? Kaya nga po tayo, bagamat ganon, nognog, pandak, marami na rin po siya natulungan mga OFW. Kaya kayo, yung mga nasa Malacanang, yung mga nasa kabinete, wag po kayong magugas kamay. Kagaya niya, binuksan na naman po yung SAP 44. Ano po ang mangyayari na naman? Yung mga namatayan, masasaktan na naman. Pinapaalala nyo na naman yung SAP 44. Kung ano ang nangyari. Ito, bunga po ito ng politika Sana naman, ay matigil na po yan. Wala naman po kayong magagawa kung sakasakali Ang atin lamang po paalala sa ating mga kababayan, yung mga nag-iimbestiga na yan. Kung ano man ang lalabas dyan sa investigasyon, ngayon, 2016, dyan sa SAP, Mama Sapano, ay yun na yun. Yung sinasabi nilang ang nakapatay doon kay Marwan ay yung mga SAP trooper. Yung nagsabi naman na ang nakapatay dito yung kanyang personal bodyguard. Kaya ano po ang masasabi natin? Kayo na po ang umusga sapagkat paano nadala yan sa ibang bansa yung nasabing daliri niyan na pinutol bago na ipadala sa ibang bansa. Ang mga katanungan po ngayon, saan po mapupunta yung 55 billion? Billion ba yan? O million? Alam natin, dollar po yung pustahan dyan nakita nyo naman, si Purisima, ang sinasabing may utos doon sa 2 tao na yan, no? Para yan ay makuha ng buhay o patay. Mahirap nga naman bitbitin yan. Hindi naman pwedeng sumama yan sa inyo na pag ganun-ganun na lamang. Pero sa ngayon, ang mga investigasyon po, papaniwalaan po ba sa korte yung narinig po ninyo na video? Ewan ko kung maano yan. Hindi bali sana kung naka-video yan, pagkatapos yung video na yan ay talagang yung pag-uusap ng dalawa, yung mga opisyales ng pamahalaan ay makita, no? Sa bagay, kahit hindi makita, boses lamang yan Pero nagagawa na po kasi ngayon lahat ng modernong kagamitan. Yung boses ng tao makokopya. Pero hindi lahat ay nakokopya. Pati nga, sabi nga doon sa malalaking istasyon bakit ba mahilig tayo sa peke? Fake na ilong, fake na mata, fake na buhok, fake lahat. Diba? Lahat na po binabago Kung ikaw ay lalaki, gagawin kang babae. Kung ikaw ay babae, babaguhin ka para maging lalaki. Yan po yung sinasabi natin. Na kailangan maging makatotohanan po tayo. Lahat po ng gagawin natin, pag-isipan po nating mabuti. Diba?
At lahat po yan, ha? Pati yung sinasabing nililigaw, yung mga supporter ni Senador po na hindi na siya pwedeng makatakbo. Ha? Kaya nga may ads pa yan sa TV. Ha? Ibig sabihin po, tuloy-tuloy pa rin po. At wala pang lumalabas na order galing sa Supreme Court o sa Court of Appeal. No? Court of Appeal nga pala yun. Ha? Na yung mga petisyon. At sila lamang po ang may karapatang maglabas kung may basihan. Ha? Pero kapag lumabas po ang totoong ibinigay ng Court of Appeal, yung apila ay go si po ay go na talaga, no? At tiyak na yung ang malulungkot dito yung mga tao na ang inaasahan na si Grace po ay madidisqualified at hindi na makakatakbo. Alam mo, kapag ka nag-disqualified si Grace po, marami pong grupo ang matutuwa. Ha? Malacanang. Yung mga gigil na gigil sa kanya. Ha? Na halos hindi makapurma. Oh, si Marroas, mga bataan ni Marroas, lahat yan. Ha? Yung mga kalaban niya sa politika, lahat po yan ang gigigil sa kanya. Yung mga nasabing tatakbo sa ilalim ni Vice President Jojo Marbinay, galit na galit pa rin po yan. Kasi sila pala yung naglatag ng demanda para wag nang makatakbo si Grace po. Bakit? Takot na takot po Ha? Sabi nga, nanginginig ako. Ha? Nanginginig na po ako. Ha? Kasi pagka nakatakbo si Grace po, sabi nga ha? Sabi ng kanyang ama, sambala ka lang. Ha? Yan po yung mga binibitiwang salita ni The King no? Ngayon, ang ray na nga po ng nasabing kumbaga sa pelikula ngayon, ang hari at ray na ngayon ay si Grace po sa pelikula nila. Kung isa sa pelikula po ang buhay ni Grace po at saka buhay ng mga kandidato ngayon sa pagka-presidente, pinakamahirap na tao ang Grace po. Bakit? Iniwan lang siya sa simbahan, sinasabi. Ha? Nakuha siya ng kaparian o ng mga tao na umampun sa kanya hanggang sa makarating siya doon kay The King, no? Na siyang umampun sa kanya hanggang sa siya ay lumaki at nag-aral sa iba't ibang paaralan sa ibang bansa at naging American citizen. Kaya nga pilit nilang sinasabi dual citizen daw si Grace po. O ano naman kung dual citizen yan, ay dito siya namamalagi sa Pilipinas at gusto niyan tumakbo sa pagka-presidente. O, anong sa inyo? Bakit nga ba? Mahirap po bang unawain? Mahirap po bang talunin ng isang ordinaryong bago sa politika? Dahil yung kanyang ama-amahan na namatay, na tumakbo at dinaya nung panahon ni Hocus Pocus, Picos Masin. Ultimong sarili niya ay binoto niya nawala pati boto O ngayon, mangyari pa kaya ang nangyari noon? Sabi nga natin noon at ngayon, parehas pa rin. Yung Picos Masin noon, Picos Masin pa rin ngayon. Yung Pandaraya noon, Pandaraya pa rin ngayon. Putulin nyo daliri ko. Sabi nga nung mga pastor na nung nangangampanya sila, papuputol ko ang tuhod ko o yung kamay ko o yung liig ko. Nasaan na? Naputol po ba ang inyong liig? Nang matalo yung kandidato ninyo? Kaya nga po dapat
yung mga preacher o yung mga nasabing mga matataas na opisyal ng INC, hindi dapat nakikialam sa politika. Yung mga kaparian hindi dapat na pumapasok sa politika, sapagkat ang tinuturo po ninyo ay salita ng Diyos. Mga Biblia po ang hawak ninyo. Biblia na lang po ang hawakan ninyo. Huwag po kayong makialam doon sa mga politika at politiko. Ngayon, kung gusto ninyo, umalis po kayo dyan sa INC, tumakbo po kayo sa pagkapolitika, sa pagkapresidente. Di ba? Hindi po niyo gawain yan. Dapat ang gawain po ninyo ay magturo ng salita ng Diyos. Di ba? Yun ang pangaral ninyo. Ngayon ang gulo Ang gulo po ng INC ngayon. Di ba? Nung araw, hangang-hanga ako sa kanila, wala sumisingaw, walang dyan, kung saan-saan, hinahangaan ko dahil ang simbahan nila, pag nakita mo mga simbahan nila, kahanga-hanga, wala kang makikitang palaboy dyan sa gilid o dyan sa harapan ng kanilang simbahan. Wala ka nga palang makikita. Ito base po yan sa aking nakikita ngayon. Wala ka nang makikita doon sa kanilang simbahan. Ngayon, ano po nakikita natin? Yung bulgaran na pagdukot, bulgaran ng mga kapatid, bulgaran ng kanilang magkakapatid, talagang magkakapatid, hindi lamang sa iglesia, kung hindi magkakapatid sa totoong buhay, ama, ina. Di ba? Naglalaban-laban sila. Ano ang pinaglalabanan dito sa ANC? Pera-pera lang po. Laki po ng gastos natin. Saan-saan ang mga lupain ng INC pinagbebenta na po. Di ba? Yan po yung pinulgar. At hindi po naniniwala yung nasabing dating pastor ng INC na walang kinalaman ang iglesia dyan sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Yung pagdukot. At ngayon sinampahan ng mga kasong anong tawag doon na nakalimutan ko tuloy kasi yung paninirang puri yun libel, no? At kung saan siya idinimanda ng libel, para na sa ganon siya nga naman ay biglang bawi. Mabuti may sariling paninindigan yung tao na talagang tuloy ang laban niya. Ituloy nyo lang po, sir. Kung alam nyo na talagang para sa bayan o para sa mga kapatid sa iglesia, ang iyong ipinaglalaban, lumabang ka. Ipakita mo. Kung kinakailangan magpakabayani ka, magpakabayani na po kayo. Para nang sa ganon, ipakita nyo sa taong bayan na ito ang mga ginagawa sa loob ng INC. Di ba? Kahit sinong mga politiko at politika takot po na labanan ang INC. Bakit? Malaking boto po Malaking boto po sa kanila. Pero naniniwala po ba kayo na kahit hindi po kayo hawakan ng iglesia, kung talagang gusto kayong iboto ng taong bayan, mananalo po kayo? Hindi po ako naniniwala na lahat ng hinawakan ng iglesia ay nanalo. Sabi nga Diyos lamang ang nakakaalam at nakakabatid kung sino ang uupo bukas sa Malacanang at sa Senado. Kayo, alam nyo ba?
Kahit na yung mga pinakamatataas na ano ng iglesia, alam nyo po ba kung sino ang uupo? Ay maging yun sa Biblia eh. Ha? Hindi po natin alam. May mga binabago silang salita. Oh, di ba? Sa bagay, hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Basta ang alam ko lang po nagsisimba ako. At kung ano yung itinuturo doon, yun lang po yung naririnig at napapakinggan ko at nakikita. Ngayon, kung doon sa mga binabasa naman po, sa mga Biblia, di ba kanya-kanyang siraan sila, kanilang mga Bible, kung saan-saan nila hinuhugot yung mga salita ng Diyos. Marami na po ang nasabing mga original na Katoliko, Iglesia, Saksi Nahova, at kung ano-ano pang relihiyon. Basta ang masasabi po natin, yung mga relihiyon, nasa kanila na po yun. Para kung talagang gusto po nila na ang mga nagsisimba o hindi man nagsisimba at umaatin sa iba't ibang salita ng Diyos, iisa pa rin po ang Diyos natin. O, di ba? Kaya bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay
Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Makiat ha, o kaya sa may Petron. Mga ano. Sige. Okay. Oo, kasi nagpo-programa ako eh. Bilib kami sa'yo. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At si Ernie. Okay, Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, kapatid Rosales, with your respect, kanina kasi kaharap ko itong si Mr. Jimmy Soriano. Okay. Itong si Jimmy Soriano na to, ito yung nangangalaga sa lugar ng Divisoria. Very busy lang yung mama Lakas mo nga dahil alam kaunti, naman yun. maraming business ito eh. Okay. Kaya kanina ay nagpalipad ako ng mga mensahe sa'yo dahil ako'y pinipilit kong makakuha itong si Major sa William Sagmayaw eh. Okay, okay. Si Major William Sagmayaw, pipilitin ko makapanayam mo at pakikiusapan ko to. Hindi naman ito welcome naman eh. Kaya lang medyo mahihiyain nga eh. Okay. Oo, mahihiyain to. Kaya naman nga tinatapat ko sa iyo at ini-informa ko sa iyo yung mga tamang tao, yung mga right person na pipili nating makapanayam na talaga namang ibinubukat kanya yung kanyang mga accomplishment na lingid sa kaalaman naman ng matataas. Ganon din si Kapitan Tolentino ng OPAC dito sa lugar ng Binondo. Okay. Oo, tinetext ko siya, umokay naman siya, kaya antabayanan mong muli kong pagbabalik dahil tayo'y dumadampot ng mga flash report dito. Katunayan, isa na naman kalawang ng lipunan ang talagang natapos at naglaban daw di umano ito sa lugar ng Kapulong at ito ay binawian na ng buhay. Anong kaso? Sa may lugar ng Kapulong. Okay, anong kaso? Kasi to may mga kasong robbery ito eh. Tama lang yan. Yung Mamahinga mga na pulis siya. Dito, katulad dito kaharap ko ngayon, si Coronel, PO1 Coronel. Okay. Andi dito si Tapis Pasan. Oo. Kasi halos lahat ng pulis dito, katulad ni PO2 Caldas, na nakausap mo rin sa Mother Day, Oo. ay bumabalanse ko dahil wala yung kanilang nasa pil sila. Si Coronel Pino naman, very common sa'yo na sa panahon na talagang marunong makibagay sa atin. Oo. Oo, kaya wag mong kalilimutan yung pangalan na yan, Police Superintendent Nicolas
Pinyo, ganun din to. Take note lang ang pangalan, kapatid na Eddie Rosales, ano? Oo, Para recorded hindi ka yan, recorded. mislead. Ganun din si, yung station commander ng Station 7. Okay, okay. Si Police Superintendent Daniel Okay. Cabrera, pangalan. Dito, matatakpuan mo yung outpost supervisor na si SPO3 Capistrano. Okay. Ito nga si SPO3 Capistrano, pagka nandito tayo, ay katunayan, nandyan, pagod din to. At kung iimbitahin ko to by line of communication, much better. Pero I think he was tired already dahil siya ay nandirito Okay. sa lugar na ito. Yes, oo. Pero ang isang polis dito, si Tapispasan. Oo. At yung Canlas. Okay. At saka itong si Coronel. Oh, Kung may pagkakataon tayo, dahil nandito sila lahat, ay kung mapapaulakan, mamaya ng konti, pipilitin kong sadya, malayo-layo, dahil ako'y naglalakad, kapatid na Eddie Rosales. oh, sige. At inaantay ko nga, ipamana mo na sa akin yung kabayo mo. Oo. Okay, go. Kasi dire-diretso lang tayo. Tumalakay ka muna dyan. Yes, oo. Kasi sa ngayon, dito sa may lugar ng Divisoria, in a respect way, confidential ito, Oo. mag-uusap tayo tungkol sa nasasakupan naman ng Station 7. Oo. Kasi bakamat maraming samot-saring mga sumbong, hindi naman natin kinakapitan. Okay, at at tayo mag-uusap para malaman natin. At hindi ko sinasabing i-surveillance natin yung area. Pero this time, ay sasabihin ko sa iyo, mas malakas ang pabulong sa pasigaw Oo. At alam mo kasi, hindi lang sa mga pulis, maging sa mga barangay, ay inihiling natin na paigtingin nga yung tinatawag na bisita iskinita. Oo, totoo yan. At, Dahil marami nalululo sa bisyo alam mo, Ernie, at dapat ngayon ay interview natin doon sa hepe ng Taguig Police, ano? Ay schedule nila ngayon, humiling na next week na lang. Medyo, kapatid Dede, maputol kita. Medyo nawala na yung umaharang sa akin Alam mo wala. naman. Medyo nawala yung sibilya na haharang. Oo. Na kapag pupunta tayo sa mga PCP block, ay sasabihin kagad para kinukondisyon ang isip natin na wala ang commander. Pabayaan mo na yan, wala na yan. No? Oo, nawawala na nga. At medyo alop lang dahil alam mo naman tayo, kahit saan tayo pumupunta Alam mo, kung minsan makikita mo, bigla na lang silang nawawala. No? Oo. Pero itong commander naman dito, always present. This time, wala naman ako masasabi dahil madalas ako rito. Oo. Sa mga area na to, lalo na ngayon. Pag bitaw ko sa linya ng komunikasyon, tutunguin ko si Major William Sagmayaw. Oo. Kung magpapaulak si Major William Sagmayaw, in a line of communication, telepono, much better. Oo. Na makakuha mo, matanong mo naman. Kaya ako sinisigaw sa iyo mga pangalan nito, ito yung mga taong marunong naman makisama sa mamamahayag Okay. Katulad nga nito si SPO3 Capistrano, bagamat ito ay taga sa panahon na maituturing ko, kung magpapaulak siya, we are all welcome. Okay. We are all welcome. Kasapagkat ito, napapangalagaan ito yung nasabing area of responsibility nila. Oo. Wala na kailangan mag-choice pa dahil siya nandito at magalak. Lalo na tong PO si Ruel, ang pangalan. Rowel. Mga kaibigan natin to kaya tinit. Okay, go. Ayan, naputol. No? Ay, yan, at yan yung mga report ni Ernie Buwan, ano, sa ating programang Wow Action Balita, ay ginagalugad niya ang buong Kamaynilaan hanggang doon sa Kamanaba area, no? At ang ating kautusan sa kanila, lahat nung nasabing mga istasyon ng ating kapulisan, isurveillance nila kung sino yung mga natutulog, kung sino yung magagaling, no? At sino yung mahilig doon sa tongpats o yung mahilig ibangkito yung mga kaso. Sana makatiming kayo nung ibinabangkito yung kaso. Kaya nga doon sa mga interview natin, lahat po sila kailangan tagtagin po natin yung mga illegal, yung mga hulidap, huli kuno, kahit walang kaso ay huli kuno ng huli kuno.
Ganyan po yung nangyayari sa atin ngayon, no? Dapat tama. Kaya kapag tayo ay pumupunta sa bawat mga area na yan, kasi mayroong mga tao na ang nasabing ano na yan, ayan, may tumatawag na naman. At yan ang ano natin, ano? At yan ay patuloy ang ating ginagawang ano, no? Si Ernie pa rin? Oo, at yan ang ating ginagawa, ano? Ay mamaya mga 4:30 lang tayo kasi may lalakarin lang tayo no? Sa mga susunod na araw ay kukumplituhin natin, ano? Sapagkat ang pinakamahirap dito, yung halos sunod-sunod yung nagiging problema, no? Ng ating bansa. Kagaya nung traffic, illegal terminal, mga kolorom sa iba't ibang lugar. Ang pinakamabigat dito makikita po naman natin na sana ay yung ikagaganda ng ating bansa, no? Ay kagaya ng mga traffic dyan sa EDSA, wala po nangyayari, no? Sa bawat pag-ikot ng ating motor sa iba't ibang lugar ay makikita po natin. Okay. Ernie, magandang hapon ulit. Ayun. Ha? Nawawala siya. Okay. At nawawala. Pati pagka tumigil yung ating mundo, ganun no? At lagi na lang ang isa sa pinakamaganda na ating magagawa kung ito nga po ay talagang totoo, na ang mga nangyayari sa ating bansa, yan ay bunga ng kalikasan, no? Panapanahon yan, pagupo, patayo, lahat ang nangyayari diyan, no? Hindi mo lamang basta-basta na ang ating mga ginagawa ay akala nyo kayo na po ang may-ari ng mga upuan sa Malacanang. Akala nyo kayo na po ang may-ari na kapag ka naupo po kayo sa Malacanang ay hindi na po kayo mawawala. Mawawala rin po kayo dyan. Ayaw nang gumalaw yung picture. At mawawala din po kayo dyan. Ayan. Mawawala din po kayo. Alam nyo kung bakit? Hiram lang po ninyo yan, no? Pansamantala. Na kayo ay nakaupo dyan, gumawa po kayo ng kabutihan, no? Gumawa ng kabutihan at tiyak na ang isusukli po sa inyo ng taong bayan ay kabutihan din po. At kahit hindi po kayo tumakbo, ayaw man ninyong tumakbo, pipilitin po kayo ng taong bayan na tumakbo. Pero kung kayo, mula nang maupo po kayo hanggang ngayon, ay tamad po kayo, ayaw niyong tumulong sa taong bayan, samantalang ang taong bayan ay siyang nagluklok sa inyo sa posisyon na yan. Kaya ang alagaan po natin, ang taong bayan. Lagi po tayong sinasabi natin na ang taong bayan po ang mag-aalis din po sa inyo. Sila po ang nagluklok sa inyo, sila rin po ang mag-aalis sa inyo. Hindi po yung mga amo ninyo o yung kung sino man Poncio Pilato. No? Kaya dapat lamang tayo ay ang alagaan po natin ang mamamayan na siyang umaasa na sila ay tutulungan po ninyo. O, di ba? Kaya nga sabi natin maalala ko nga pala yung sa OWA, di ba may libre silang tulong na suporta sa mga OFW kapag namamatay? Meron? Ganon.
check mo nga yun kung pwede silang makakuha ng tulong doon. Kung yung Juliet Cumabaw, pakicheck mo nga. Hindi naman natin matatanong na yung patay. Meron kasi nakapagsabi sa kanila na meron daw na ibibigay na tulong o suporta doon. Hindi ko lang alam kung sila ay miyembro. No? Kasi nasa akin yung passport niyan Oo. Namatay siya dito Ayun. Ay, wala na pala. Ganun pala yun? Okay. Okay. Pagka doon pala sila namatay, ay pwede sila makatanggap. Ayun. At kaya ang atin ay ang isa sa pinakamaganda kapag miyembro ka pala ng OFW, dapat doon ka lang mamatay. No? Ay hindi naman ikaw Alin yun ang no. Pero minsan dapat yung mga opisyal din ng ating pamahalaan, sana lahat maisipan din nila na kahit dito sa Pilipinas ay pagka namatay ay mabigyan din nila ng tulong. No, yung mga OFW, no? Kahit na matagal na hindi na nakaalis, basta, no? Walang ganon. Dapat pala tayo magtindig nun, no? Dapat gumawa ng foundation ang programang Wow Action Balita, no? Pero ang magpipinance si Ami. Kasi siya ang magpaparehistro doon sa Security and Exchange Commission at saka ayaw maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Di wow. Sabi nga natin, sana ay yung tumama man lang kami sa loto, no? Pag tumama kami sa loto, maniwala kayo sa hindi. Bibilin namin ng buong Asia Mall. Ayan. Ayaw pa rin maniwala, kaya nga hindi tayo tumatama kasi nga ayaw din maniwala, ultimo yung bata. Sabi nga ng bata, paano ka mananalo, hindi ka naman tumataya? Tumataya ka lang kapag gusto mong batikusin yung mga loting dapat nga ipapakita ko diyan yung matanda na tinatayaan ko doon sa Tagiig. Parang nawalan bigla yung matanda na naman nung balikan ko kasi nung kinukunan ko siya, hindi masyadong nakita yung mukha niya mabilis lang at kasi nung nakahalata siya, ano ka ba, driver ka ba ng bus? Ano ba hawak mo, jeep? Sabi ko, hindi, bumibisita lang ako rito, kaya nagduda na tuloy yung matanda. No? Hindi naman pwede sabihin kong hinahanap ko si Alin doon para lamang tumaya. No? Kaya pinaka-importante po 'yon. No? Kaya nga yung text sa atin yung mga text sa atin ngayon, ang text sa atin, talamak ang sugal sa Taguig, andyan ang color game sa Patay, mga video karera, ang pinanser si Jojo Sidinho, demonyo, demonyo, loting ni Rene Ocampo alias sa RR, waiting ni Philip Protektado ni Kernel, Protektado ni Kernel. Lahat yan ay kontrolado lahat.
kontrolado niya ang sugal sa buong Taguig. Hindi ba kayang ipasara ito ng mga sugal dyan sa Taguig? Text ko empo sa iyo, Mr. Ed Rosales, isang concerned citizen. Sana maipasara mo lahat yan, lalong-lalo na ang video karera. Ang video karera kasi yan ang laro ng mga adik at pati mga kabataan. Nakita kong naglalaro, baka pati anak ko maimpluwensyahan ng video karera. Wag naman sana. Yan ay text ka uli sa susunod na Martes at Merkules kasi humingi ng counting pabor yung pupunta rito. Kung hindi si Kernel, ang chief ng PIO ng Taguig, tagisan tayo ng talino doon sa mga kapulisan natin. Akala mo talagang matalino nangihiram lang naman tayo kay Alin ng talino, no? At kay Ami, pagka kinapos ako ng talino rito sabay Ami, ikaw na nga rito at ikaw na nga magtanong. Yan. Kaya lahat po yan, no? Joke lang po yun. Pero ang pinakamaganda, kapag ka ang isang bagong hepe sa isang lugar o lungsod, no? Hindi po basta makakaupo yan kung hindi ma-impluwensya ang magpapaupo sa kanila. Kagaya po sa Pasay, hindi po basta-basta yan. Sa Makati, kung hindi ka anak ng Makati, anak ka ng Teteng, ay hindi ka makakaupo sa Makati. Lalo kung yaan ay lugar ng mga Binay. Kailanman ang mga Binay sa Makati ay mahirap burahin sa kasaysayan ng politika. Sila lamang ang lahat ng mga nagwagi, no? Diyan sa Makati. At hanggang sa kasalukuyan, ilang taon na silang mga nakapwesto mula doon sa anak, sa asawa, no? Sa mga susunod na araw, biyanan, kamag-anak, no? At yung mga pinsan. Hindi naman masama yun, no? Basta yung buong Makati, yung mga Binay na humawak, no? Total yung mga senior citizen dyan, mga senyorito, at saka yung mga senyorita, no? Basta kahit magnakaw po kayo ng magnakaw, wala pong pakialam ang programang ito. Basta gumagawa po kayo ng ikagaganda ng bawat mamamayan o nasasakupan po ninyo sa iba't ibang lugar, gaya po ng Pasig, Makati, Pasay. Sa Pasay naman, kahit magsugal po kayo na magsugal, huwag nyo lang po isanlayong mga tao sa Pasay. Ganyan lang po yan Ang buhay po, minsan lang, no? Minsan ka lang uupo, minsan ka lang tatayo. Pagka tumayo ka dyan sa posisyon nyo, tiyak wala na po kayo dyan, no? Kaya, ang isa sa pinakamaganda, habang nandyan po kayo sa inyong posisyon, kung kayo ay mayor, o kayo ay governor, kayo ay presidente, congressman, o senador, gobernador, lahat kayo, gumawa na po kayo ng kabutihan. Minsan lang po yan sa buhay ng tao nagagawin. Hindi po tayo yung habang buhay hanggang sa tumanda kayo ay kayo pa rin ang iboboto ng taong bayan. Hindi po. Pero kung may itinanim po kayong maganda, halimbawa sa Makati, ang itinanim po ng mga Binay ay maganda, maganda rin po ang aanihin ninyo. Kaya kung ang mga itinanim nyo sa kanila ipawang mga hindi maganda,
ay di hindi rin maganda ang aanihin ninyo. Kasabihan lang po yun ng matatanda. At itong mga panahon na to, 2016, ay moderno na po. Hindi na po naniniwala yung mga tao doon sa kasabihan ng matatanda. Bago mo pintasan ang mukha ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Tama ba yun, Ami? Oo. Pagka binato ka raw ng tinapay, ay pag binato ka ng bato, babatuin mo ba ng tinapay? Aba, hindi naman totoo yun. Ay pagka binato ka ng bato, baril ang ipuputok sa iyo ngayon. Ayan, kita mo? Buti kung granada lang ang sumabog, ay kung kanyon ang iputok sa iyo. Nakita nyo, mga barangay tanod, namamaril na lang basta-basta? O, di ba? Karamihan po kasi ng mga barangay tanod ngayon na kinukuha, panay ex-convict, panay may tato. O, wala na Ang ginagawa ngayon, yung lahat ng siga sa kanilang mga lugar, yun ang kinukuha ngayon ng mga chairman o barangay captain. Bakit? Para hindi na po sila, dapat hindi na po sila magnakaw o pumatay. Sila na po yung mamamatay tao paano ka panlalapit sa kanila, panay tattoo ang katawan ng mga yan? Maniniwala po ba kayo na yung mga yan gagawa ng mabuti? Pag nakita nyo pa lamang may hawak na baril yan kahit nakasibilyan o di matatakot po kayong lumapit, kayo man ang hihingi ng tulong, tapos makikita nyo pati mukha may tato, braso, paa, tapos nakataas pa yung paa roon sa may lamesa nila. Pagka magtatanong ka sasabihin mo, sir, pwede po bang magtanong? Bakit ka nagtatanong? Ganyan ang mga sagot niyan Hindi kami tanungan ng nawawalang kalabaw Lalo na kung pulis ang tatanungin mo. Sir, hindi po kami tanungan dito. Punta po kayo doon sa sa sementeryo, baka sakaling bumangon ng patay pagka tinanong ninyo. Ganyan po katitindi ang ating kapulisan ngayon. Ang babait nila. Pag tinanong mo, papupuntahin ka sa sementeryo. Yung tanod naman, pag tinanong mo, gusto mo bugbugin pa kita Tanong ka ng tanong sa akin saan ka nakakita ng mga barangay tanod na mga siga? Sige, tanong ko sa'yo, sa Tondo, dami niyan. Dami po niyan, pati barangay chairman, may tattoo sa Pasig, dami rin yan. Barangay chairman, may tattoo, laging nakabukol yung 45. Paano nga? Takot nga parang yung tatlong broadcaster na nabubugbog yung isang kapatid. Di ba? Kaya sa sobrang takot nila, kumukuha ng mga bodyguard. Pero tingnan mo, kung bumatikos po sila, lintik, lintik lang ang walang ganti. Pag sagot mo pa lang, anak ka ng teteng, ikaw ang nakapwesto dyan dapat ganito ang ginagawa mo. Ganyan po sila. Laging nakamura. Apelyido lang po yun. Yun dapat sinakamura ang nila ang apelyido ng mga yan. Sabi nila, yung titre, pag bumangga, giba. Kayo na matakot. Sa pa lamang nila pagka bumangga ka doon sa titre, ikaw ang giba. Kaya nga nung ma-interview nila yung isang barangay captain doon sa Pasig, ay agad-agad
si Nakamura ang isinalubong daw sa barangay captain, di ang isinagot din sa kanila, Nakamura din. Oh, hindi po naman kasi lahat pwede nang ang apelyido ninyo, Nakamura. Oh. Buti pa si Bong Revilla nang makulong, anak ng Teteng. Oh, maganda-ganda pang pakinggan Anak ng Teteng kayo, ay yung T3. Naku, baka bawian ako ng T3 Ha? Sabi nga nila pagka bumangga ka sa T3, giba ka. Pasensya na po. Ha? Alam nyo, si Nakamura ako ganun lang po yun. Ha? Pero, pag naglakad po sila, 10 po ang bodyguard. Tapang nila, di ba? Ang bumangga, giba. Kaya gumugulong sa airport. Dati nga pagka nagsalita ka sa kanila talagang sabi pa naghahamonan pa gusto mo ano na lang tayo ha? Kung sino ang lalabas ng nakatindig lalabas ka ba naman na nakaluhod? Di siyempre pagka lumabas ka nakatayo. Ganon yung mga panakot ng mga ni Nakamura. Pero tingnan nyo, sa sobrang sikat, pagka sikat ka kasi masyado, kailanganin mo na ang mga bodyguard. No? Kaya ikaw, Ami, pagka sikat ka na, huwag kang kukuha ng bodyguard. Ha? Pag naglalakad ka na hindi ka na pwedeng tumingala. Kailangan lagi ka na nakayuko. Kasi sikat ka na Ha? Hindi yung kaliwat kanan ang lingon mo, baka mamaya mayroong biglang pumana sa'yo. Kasi sa dami mong bodyguard, hindi na baril ang gagamitin sa'yo, pana. O kaya sumpit. Inaapi nyo kasi yung mga aito no? Sa bundok. Na nagkalat sa kalsada. Ang mahilig mang api niyan, yung mga tiga DSWD, MMDA. Tingnan nyo naman. At saka ang Malacanang. Atensyon po, Malacanang. Presidente. Sir, baka gusto nyong bigyan ng suporta yung mga AITA dito sa Baclaran, dami. Sa Pasay, dyan sa may Rotonda. At saka doon sa may Paranaque. Doon sa may airport, nakakarating na po. Tumutugtog pa ng banda. Kung kinukuha nyo yan, di mayroon na po kayong banda dyan sa Malacanang. Pero hindi porke ay type po yan, ay nakakaawa na. Huwag nyong miminosin yung mga AITA na yan. Dahil yung mga AITA na yan, yung mga AITA na yan, ay mga doktor po at asindera doon sa Baguio. Nakita nyo pagka nagbibigay ng nagdideposito sa bangko, alam nyo kung paano ginagawa nila? Di ba may dala-dala sila yung supot, biglang ibubuhos yan sa takilya doon sa teller. Magugulat ka sige, bilangin nyo po yan kung magkano yan. Biruin mo yung koleksyon na piso, araw-araw, 5 piso. Ilang milyon yan sasakyan na hinihingian nila. Biruin mo sa kanila nga 5 piso. Kapag ka nagbigay ka lamang ng 5 piso sa kanila, ay si Nakamura ang isusukli sa'yo. Hindi ka na mapapasalamatan yan. At saka nauso na po yung mga ganyan ngayon. May mga sobre. Sasakay ng jeep, nakasobres. Sasabihin, tulong sa ganito.
Pagkatapos, yung mga kabataan pupunasan yung salaming, biglang hihingi sa'yo. Okay lang yun, nagpupunas naman eh. No? Tapos, sasakay sa loob ng jeep, pupunasan yung sapatos mo, magugulat ka pa eh. Biglang duduraan yung sapatos mo, tapos pupunasan. Di ang kintab, di ba? Tapos biglang hihingi sa iyo. Di ba? Di ba ang ganda nung ginagawa nila, sinashine yung sapatos mo. Kaya lang dura ang pinang-shine nila. Matibay daw 'yun. Kaya 'yun ang isa sa pinakamaganda, no? Sana po ating pong gawin sa ating mga kababayan yung mga ganon, no? Sana ay maging maganda ang mga kinabukasan po nila. Tulungan po natin sila, yung mga AITA na yan na inaapi, no? Alam mo, may mga kaibigan din tayong AITA pero pogi. Kulot ang buhok pero naunat na. Magtaka kayo kung yung mga AITA na yan ay naunat na yung mga buhok. Makikita mo pa ba dyan na sila ay AITA ay maputi na? Makabago na rin po ang ginagamit nila. Ay sa bundok naman maraming papaya eh. Dito sa ibaba, papaya 'di ba ang ginagamit. Sa bundok daming papaya. Yan po ang ikaskas ninyo sa katawan ninyo at tingnan nyo, puputi din po kayo. Wag po ninyong gayahin yung may chemicals. Doon sa bundok nakita nyo, pagka hinawakan nyo yung papaya, ninipis agad ang kamay ninyo. Kaya nga ako pagka napunta ako ng bundok, kakaskas ko talaga yung mukha ko doon sa papaya para numipis. Pero meron dyan sa Malacanang, sa Senado, yung mga nakapwesto, dapat gamitin nila yung papaya Kiskis nila yung papaya sa mga mukha na yan para naman numipis ang pagmumukha nila, no? Kasi sobra-sobra na po yung nahakot nila sa taong bayan, no? Puno na bulsa, kaliwat kanan, hanggang doon sa kanilang tarjeta o yung kanilang bangko, puno na rin ang aparador, pati higaan po nahihiga na po sila sa pera. Hindi na nga po nila alam kung saan nila gagamitin Pero tingnan nyo, patuloy pa rin po sila doon sa kanilang gawain na magpayaman ng magpayaman. Sabi nga nila, yung mahirap lalo naghihirap, yung mayaman lalong yumayaman. Totoo yun. Kasi nga pagka nagbangko sila ng 10 milyon, tutubo yun. Hindi mo na kayang ubusin yun. Tayo ba? Makakapag-deposito po ba tayo ng 10 milyon? Baka 10 piso, pwede pa. Ganyan po ang kalakalan. Para kang tumaya sa loto. Pag nanalo ka, swerte mo. Pag talo ka, malas mo. Parang ganyan lang po yan. Nakamura. Okay, at anong oras na? Baka pwede na tayong may lalakarin lang tayo. Siguro pwede na tayong mag-evacuate, at sa susunod na Martes na lang tayo. At maraming salamat po sa ating mga tigapakinig at doon sa mga nanonood ngayon ay
pasensya na po kayo at meron lang po tayong tatakbuhin, ano, at napaka-importante lamang po nung ating tatakbuhin. Siyempre maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Allen, sa lahat po ng staff ng kakampi, no? Maraming salamat po. At sa susunod na Martes po at Merkules, abangan nyo po yung interview po natin do sa Taguig Police, ano? At sila po ang nakiusap sa atin na sa susunod na Martes at Merkules na lamang po sila. At kaya po lahat po na nakikinig at nanonood, lahat ng may nalalaman po sa mga illegal dyan sa Taguig, ay i-text nyo na po sa akin sa susunod na Martes, ha? Maraming salamat po. At syempre, doon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Bye-bye. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katag, ngayo'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantaan.
sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.